Ayan, nakikipag-usap kami kay Ha. He's a driver here that tours around tourists. Hi Ha. Yan. And only Yeah. 10,000? No. I mean, the steam rice? Steam rice, 10,000. 10,000. How about the ride? How much? 100. 100. Yeah. Let's try this. Yeah. Yung may steam rice sila doon. Nire-recommend niya itong lugar na to. Liga mag-ride na tayo, total 100 lang naman eh, di ba? Papunta lang dyan o kasama na sa coconut? Hindi, yung coconut, how much is the fare for coconut? Coconut là từ restaurant, coconut là 30,000, 30,000 1%. Okay. Yeah. You wait for us, we will eat it. Yeah. We will eat first, Go steam rice, Go là coconut. and then after, go to coconut. Yeah. All 30? Yeah. No, 30. 40. 40. Yeah. 40 Yeah. per person. Yeah. 40,000 dong per person. Yeah. 68 pesos. Kabarang ganun. See, Yeah. Okay, very good. you join us for meal? You want to join? Yeah. No, you join us to eat. Yeah, to eat. You go to eat. You also join us to eat. No. What? Yeah. Wait. Let's go. Yeah, let's go. Yeah. Maganda talaga. It's nice to have a local. Okay. Basta. Nakuha ko yung number Yeah. niya. So, tingnan natin kung okay to, di ba? Second din na namin ngayon. Fortunately, nakita namin si Iba. He's a local here sa Hoi An. Pare siya ng trabaho ko. He's a driver here. And then nagsuggest siya na for a seafood place. Since hindi kami nag-breakfast, and ang dinner time namin kagabi. Actually, kape lang dito pa, dyan sa cafe shop na yan. Kaya ngayon pupunta kami sa seafood place and then ihatid niya rin kami going to the coconut boat. Medyo malayo din dito yun. Siguro mga around 17 minutes, 25 minutes away. Ito, dito kami nanggaling kagabi, oh. Diyan sa Ancient Village. Ayan, oh. Convenient pala na nakaganito kasi kagabi naglakad lang talaga kami. Ito yung usually na pinupuntahan dito. Ito yung Ancient Village. Ito yung nasa likod. Yung harapan niyan, andyan yung mainstream kung saan yung maraming mga foreigners. Ito, yan yung pinupuntahan niya, no? Historical site yan. Viettown restaurant, oh. Ayan, oh. Pwede magsaay. So mukhang very convenient, hindi kami gaano mapapagod. Kapos kasi talagang totally stroll around kami. Talagang lakad-lakad. So ang dami pa namin explore mamaya. Ito nakikita namin, dahil pa pwedeng puntahan. Pagastos to. Napakita ko na lang muna sa inyo. Sobrang daming shops dito. Talagang patok na patok yung tourist, yung influx ng tourist. Kahit saan makikita mo, there's no empty space na wala kang makikita, walang turista. Sana ganito rin tayo sa Pilipinas. Yan, kaya magtingin-tingin lang kayo, huwag kayo mag-cellphone. Dami COVID sa Yan. Overtake siya, overtake. You know, paggawa ka ng ganyang bahay, Vietnamese style na bahay. Sarap mamasyal dito. Nandito na kami sa seafood place. So from Hoi An, Ancient Village. Dinala kami ni Ha, yung guide natin. Papunta dito sa Nahang Restaurant. And i-zoom ko na lang yan pag nag-order kami ng seafoods. Ito yung unang kain namin kasi kagabi ang dinner namin is yung mga banh mi lang. Nagutom yung mga bata kaya babawi sila ngayon. Then kanina umaga nag-training din kaya talagang gutom na gutom tong mga to. We ordered itong king prawn. Ayan. Nasa 1,200,000 dong. So equivalent sa 2,300. 9 pieces na yan. So sa mga ganitong klaseng meals, nasa 200 dong. Equivalent niya ng mga nasa 460 pesos. Ito 150 dong.
300 plus pesos lang yan. Most likely yung mga meals dito, kung hindi ka mag-order ng mga mamahalin, most likely mga 300 to 400 pesos. Parang katulad lang din sa atin sa Pilipinas kapag ka kumain ka sa restaurants. Kaya in-order ko to kasi mahilig ako sa gulay. Pero syempre nakakasawa kapag ka palaging ganun na yung luto mo sa gulay. So natagpuan ko to. Ito yung pancit canton with gulay. Ito naman yung to, clams with soup. Ang presyo nasa 150 lang din. Ito nasa 150 lang din to. Ito most likely 200. Parang nasa 150 lang din to. Ginagawa it's either 150, 200. Okay. Ito na ba lahat in-order natin? Meron pa kaming in-order na lapu-lapu dito. Presyo niya nasa 820 dong. Ang per 100 dong, that's 230 pesos. So taste test muna tayo. In-order ko na pancit canton. Sa kanila parang regular fried noodles lang ito. Yung nasa pack katulad sa atin. Sinahugan nila ng sauteed kangkong. Parang wala namang ganong kain nila dito. Tingin ko parang salt and pepper lang. And then some oil. Sarap. Kapag siguro dito hindi maalat yung luto nila. Sarap ha. Tsaka ang dami ng servings. Ano lasa ng soup, babe? Ginger, masarap. Medyo kakaiba. Hindi yung katulad sa atin. Halayan. Diba? Try natin yung halaya. Halaya soup nila. Ito yan. Diba? Lapu-lapu at saka... Right. Taste test natin to. Oh. Nainip na ako. Ang tagal nung Mag-soup muna kayo. Ang tagal nung ano. Ang tagal nung iba. Kailangan kompleto muna bago kainin eh. Ito, sarap na ito talaga. Ang lalaki yun. Oh. Dumating na yung food namin, sobrang dami. Hindi, dinamihan ko talaga yung gulay. Santa. Para sa mga bata, alam niyo na mga atleta to mga to. And then yung mga ibang kasama natin, mga girls, medyo lumulobo sila para kumain sila ng gulay, matitok sila. Ito yung lapu-lapu na pinili namin. Ito ang presyo nito, nasa 820 VND. Tingin ko sulit to. And then nag-request na lang ako damihan ng gulay. Ang dali mag-request dito sa kanila. Let's eat! Let's eat! Sige na, kain tayo. Kung ba to spinach? Spinach. Sarap. Pampalakas tong spinach, oh. Parang yung angel stick na lang. Ano ulit ito, ma? Chicken with cashew. Uy, lobster. Dali mo dyan yung isa ko. Hindi sa kalaki, oh. Pero mas masarap pa rin yung hipon na kinain ko sa Traiboa. Tinanggal mo yung shell. Bukas ng lobster. Ang juicy, oh. Sarap na ito. Boom! Grabe. Sip-sip na. Wala ang makeup Ang taba nung nakuha mo. Ang lusog. Oo. Nagle-labor pa yun. Dami namin kinain, naka 9,800 pesos kami sa mga orders namin. Abnormal to. Mga madali. Ang sira, uy. Tuwan-tuwa kayo dyan, nakakahilo nga dyan. Doon ka kasi. Papunta kami doon sa coconut boat, kung tawagin nila. 9 people, how much? One Per person? One person na 250, one person. One person, 250. Mamura ba yun? No. 250. 300. It's expensive, no? So dito, pag hindi ka nakipag-agil, pepresyo ka nila mataas. Kaya ang ginagawa ko, imbis na kay Clue kami mag-direkta, ang ginagawa namin, pinapakita namin yung presyo ni Clue. Tapos, eto nga pala yung napuntahan namin dito. Coconut basket. So ayun yung coconut basket na sasakyan namin. So ang ginawa namin, siya yung nag-asikaso, naghagil ako. Sa Clue kasi pumapalo ng 795 dong. Kaya ginawa na lang namin na 800 dong. So nagkasundo naman kami for 9 people na.
equivalent yun sa 1,800 pesos. Lahat na kami. Sino kasama? Baby ka. One more. One more? One more. Takot to. Ang bigat. Ow! Bigat mo. Ang cute oh. Dito kami sa coconut basket, coconut boat. Coconut. Yes. May bayad ba yung ikot? Si Kuya nag-ride sa amin. Ang galing na experience nito. Ang cute. Gabi! Mabuhay. Di ako kita. Iba yung style ng pagsasagwa nila dito, paharap po. Hindi sila pasay, pero umaandar pa rin. Ano? Ang galing dito ah. Tapos ano to? May mga speaker sa gitna. Parang pwede kang mag-party dito. No? Ang kulit, merong karaoke sa gitna ng ilog. Sulit oh. Oh. No sing, no sing. Ganda dito sa Vietnam oh. Nasa gitna kami ng river pero may 5G signal pa rin oh.